Hindi ora-oradang makakapaglabas ng warrant of arrest laban sa 3 senador at sa iba pang kinasuhan kaugnay ng pork barrel scam. Ang tingin nga ng ilang eksperto, posibleng abutin ng maraming taon ng paglilitis at sa panahon yun ay iba na ang nakaupong Pangulo. Balita hatid ni Sandra Aguinaldo. Ngayong hawak na ng 3 dibisyon ng Sandigan Bayan ang mga kasong pandarambong at katiwalian ng 3 senador at iba pang personalidad, pag-aaralan na nila kung nararapat bang magpalabas ng warrant of arrest laban sa mga akusado. Pero di raw agad-agad ito mapapalabas. Sabi ng Sandigan Bayan, karaniwang may 10 araw ang isang hukom para pag-aralan ng kaso. Pero pwede namang mas mabilis o mas matagalan pa ang desisyon kung magpapalabas ng warrant of arrest. Bukod pa kasi sa pag-aaralan ng mga kaso, kailangan din resolbahin ang kabi-kabilang motion na inihain ng mga akusado. Si Senador Jinggoy Estrada nagsampa ng motion on the issue of probable cause at kanyang ipinutong walang sapat na batayan ang kaso kaya dapat na itong ibasura. Ang palagay namin walang probable cause to charge our client, Senator Jinggoy. Gaya ni Estrada, nagsumite rin si Senador Ramon Bong Revilla Jr. ng motion for judicial determination of probable cause. Hiniling din ng abogado ni Revilla na ipagpaliban o suspindihin ang pagdinig sa kaso. Si Senador Juan Ponce Enrile nag-file naman ng motion para ipabasura ang kaso at makapagpiyansa dahil mahina umano ang ebidensya laban sa senador. Naghain rin ang dating Chief of Staff ni Enrile na si Attorney Gigi Reyes ng motion to suspend proceedings. Obligado naman talaga ang mga justices na pag-aralan ang records ng kaso kung merong probable cause o wala. Paliwanag ni Attorney Renato Bocard, ang spokesman ng Sandigan Bayan, sa oras na magpalabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan, PNP o kaya NBI ang magsaserve nito. May naniniwalang kung inabot ng mahigit 6 na taon ang plunder case laban kay dating Pangulong Joseph Estrada, posibleng mas matagal na panahon pa ang kailangan para sa plunder case ng 3 senador dahil na rin sa dami ng mga akusado at sa dami ng mga testigo. Kapag nagkataon, iba na ang Pangulo ng Pilipinas sa panahong yon. If the defense counsels believe that their clients are innocent, dapat hindi nila hinihintay na yung susunod na administrasyon. They should try to prove their case right here, right now. Si Attorney Dennis Villa Ignacio na tumayong special prosecutor kay Estrada noon, naniniwalang susubukan ng mga akusado na pabagalin ang usad ng kaso. Ang ultimate goal nila rito, ma-delay at matapos yung term ng presidente. And hopefully, yung incoming new set of public officials, matulungan sila. Sandra Aguinaldo, GMA News.